Good day guys, welcome back to my channel. In this vlog, itatackle natin yung mga negatives and yung mga things na kailangan mong i-consider if you're planning to get a Ranger Raptor. Medyo natagalan bago ko na ilabas itong video na ito since pinapakiramdaman ko muna yung vehicle para makita ko talaga yung mga things na sa tingin ko na kailangan pa talaga ng improvement. It also includes the maintenance at saka yung mga small things na napansin ko over the few months. And at the same time, yung mga negative things when it comes to its engineering, even yung mga nitpicking na things itatackle ko din. Yung mga smallest details, to some hindi naman big deal, pero mapapansin mo lang in owning this vehicle. So yung mga things na itatackle ko dito is na-anticipate ko na before buying this truck. Since aware naman ako sa features and performance nitong Ranger Raptor before buying this. Okay, let's start muna with the technical side of things, yung engine niya. So as much as I love the performance, the refinement, the power and performance of this specific engine, may ibang aspects ako na hindi gusto pagdating sa engineering perspective. One of which is the belt-in oil feature of the timing belt. So timing belt siya, hindi siya timing chain. Yun yung nakalubog sa oil. So ang common issue ng ganitong engineering na yung timing belt is nakalubog dun sa oil is gradually magwe-wear off yung pinaka-belt at yung belt dust magsesettle dun sa pump at magbablock doon sa oil pump intake. So compared sa timing chain, yung timing belt kasi pwede yung mag-snap without warning. Unlike yung timing chain na merong audible warning na magsasabi sa iyo na kailangan mo siyang i-maintenance. Pero ang normal naman, just like yung sa Ford, kailangan mo magpalit ng timing belt every 80,000 kilometers. So, dyan papasok yung pag-alaga at yung pag-maintain ng owner pagdating sa timing belt. So, once na umabot kayo ng 80,000 kilometers, so kailangan nyo nang magpalit ng timing belt. Huwag nyo nang hintayin na masira kasi may mga ibang madadamay na parts. Ang kagandahan naman ng timing belt, mas tahimik yung engine mo at mas refined siyang tumakbo. Yan ang isa sa mga reason why na-achieve ni Ford yung ganitong level ng tahimik na engine. Another thing to watch out is yung sensitivity ng fuel injector niya. So kailangan doon kayo magkakarga sa mga malilinis na gas station at magkarga kayo ng tamang fuel para sa engine. Kasi yung dust and water dito sa fuel system can cause corrosion sa injector. Another negative thing na napansin ko sa engine niya is marami siyang exposed na wires and hoses and other engine components. So hindi ito suitable sa mga owners na walang garahe. Kasi there's a big possibility talaga na mangat-ngat ng rats yung ibang mga electronic components. So malaking problem yan kapag nangat-ngat ng daga yung mga wirings o kaya paglaruan ng mga pusa. So once na mangat-ngat yan, malaking problema yan. Kaya yung iba nagpo-post agad sa social media na may problem yung engine. Pero hindi nila alam yung mga wirings pala apektado. Another thing to consider here is yung low displacement ng engine. 2 liter lang siya. Normally, yung small displacement na may high power output is mas stress yung makina. Ang advantage naman ng low displacement engine is yung fuel consumption saka yung lesser weight. Pero kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko yung high displacement for durability and reliability. Pero syempre, meron namang ginawang R&D dyan si Ford para ma-strengthen niya yung mga engine components or that high output rating. Syempre, nowadays, yung technology naman ng engine is nagiging advanced na. So, minsan sa proper maintenance talaga nagkakatalo kung tatagal ba yung engine o hindi. At meron nga pala nagsasabi na sana dalahin ni Ford dito sa Pilipinas yung V6 engine. Which I agree since super lakas ng power output nun and bagay dito sa karakter ng Ranger Raptor. Kasi siguro kaya hindi pa dinadala dito sa Pilipinas is because of the market. Yung market siguro is hindi pa ready
Kasi alam mo naman sa Pilipinas, masyado tayong matraffic, may speed limit. So kung gasoline engine ka na V6, siguradong matakaw sa gasolina. So hindi siya practical na maging pang daily. Sa palagay ko, pag nilabas nila yung V6 na engine, para magiging niche market siya, para magiging Sunday car na lang siya. Pero let's see in the future, baka dalahin ni Ford pag lumakas na yung demand. Ang isa pa, you need to consider yung transmission nitong Ranger Raptor. So, yung unang lumabas, yung mga 2019 to 2020, merong mga batch na mayroong problem sa transmission. Pero hindi naman lahat. But after 2021, na-resolve na nila yung issue ng transmission. So, yung mga newer release ng Ranger Raptor, wala nang problema sa transmission. Na-i-adjust na ng Ford yun. Ang walang history ng issue, I think yung 6-speed transmission ng Ford. So, yun yung mga nakakabit sa lower variants ng Ranger at saka ng Everest. Pagdating naman sa mga tech features, ano ba yung mga napansin ko? Ang number one is yung wireless Apple CarPlay niya. Parang nakakaroon siya ng interference pagdating sa connection niya. There are certain places in the metro na nagdi-disconnect yung Apple CarPlay. So, napansin ko sa exact spot na dinadaanan ko on a day-to-day basis, nakakaroon ng disconnection. But I'm not bothered kasi paglampas dun sa area na yon, nagkukonect naman agad siya. And also, si Ford, almost lahat ng components, merong sensor siya. So, which is good kasi ini-inform niya yung owner kung merong issue dun sa sasakyan. So, kapag may na-detect na faulty na part dun sa sasakyan, magre-register agad yun dito sa instrument cluster. Unlike sa ibang brands na walang sensors yung ibang component. At yung ibang owners nagpapanik agad kasi nagpo-post agad sa social media, yung problem maliit lang naman pala, kayang isolve. At nasa manual naman yung mga warning signs kung ano talaga yung pinagmumulan. So, sa dami ng features, dapat aware ka talaga. For example, kapag naka-idle ka ng matagal, namamatay yung makina. So, meron siyang engine down timer. But you can reset it dun sa head unit. So, kung hindi mo alam i-manage yan, matataranta ka talaga. Ganyan ka-high-tech yung Ford. And another thing is yung sensitivity ng pre-collision assist niya with active braking. Sa lahat ng active safety features niya, ito lang yung may complain ako. Kasi minsan nag-a-alert talaga siya kahit malayo pa yung sasakyan sa harap pag hindi ka nag-brake ka agad. And also napansin ko kahit sa ibang sasakyan na may pre-collision assist, once na mag-activate yung active braking niya, nagpo-full stop siya in the middle of the road. So, masasave talaga yung front part mo. Pero I think itong system na ito hindi fit sa Philippine setting. Kasi maraming mga drivers na mahilig mag-tailgate, especially sa expressway. So, kung biglang mag-stop itong sasakyan, pag nag-activate na yon, na-save nga yung front portion mo. Pero yung nasa likod, babangga sa'yo. So, I think ganun yung nangyari dun sa nag-viral na MUX sa NLEX na may ADAS na biglang nag-full stop dun sa expressway. Since may na-detect siya na merong collision sa harap. At yung nakasunod sa kanya na sasakyan, muntik nang bumangga sa likod. Since nag-full stop na yung MUX. So, okay pa talaga na patayin yung feature na ito. Since minsan, very sensitive siya, nagpo-full stop siya talaga in the middle of the road. And another thing, yung mga mahihilig mag-off-road, kung gagamitin nyo yung 4x4 system niya, yung diff lock switch niya is nandoon sa infotainment screen. So, once maghang yung infotainment screen, hindi mo na magagalaw yung diff lock. Pero pwede mo namang i-hard reset yung head unit. So, in terms naman of fuel efficiency, don't expect na talagang matipid siya because of its sheer size saka yung kanyang weight. Pero for what it is, okay na rin siya for me. Kasi yung Montero ko nagsi 6.5 km per liter din kapag heavy traffic. Kapag heavy traffic, 6 km per liter. Pagka medium traffic, 7 to 8 km per liter.
Pag highway driving, about 10 to 14 kilometers per liter. Ang next na napansin ko din yung aircon system niya. Pero I think ito is on a case-to-case basis. Depende rin kung saan ka nang galing na sasakyan. Coming from a Montero and a Terra before, so iba talaga yung lamig ng Calsonic aircon niya. So kahit na sa 1 lang yung kanyang fan speed, tapos 23 degrees yung temperature, ang ganda ng lamig niya. So comparing it dito sa Ranger Raptor, parang nahihinaan ako sa aircon niya. Hindi siya ganong kalamig ang feeling. So average lang yung lamig niya for me. Hindi naman hilaw yung feeling. And in connection sa aircon, yung aircon vent niya dito sa likod is a good feature. Pero nahihinaan ako sa labas ng lamig niya dito. So kahit lakasan mo yung fan speed doon sa harap, mahina pa rin yung hangin dito sa likod. For me, mas okay yung system ni Triton Athlete na na-adjust mo yung fan speed. Although nandun siya sa bandang itaas at saka blower lang naman siya. Another thing na napansin ko dito, even super sarap and comfortable yung front seat. Ang negative aspect niya is nahihinder yung view ng mga passengers sa likod. So, unlike doon sa Ranger Wildtrak na may normal seats, mas okay yung view ng second passengers doon. Ito kasing seats ng Ranger Raptor is medyo wide and bulky. At meron siyang extension dito sa side up to the headrest. So in reality, nahihinder talaga yung view ng second row passenger. So parang nagiging claustrophobic yung feeling. Pero pag ibinaba mo naman yung adjustment ng seats dito sa harap, you can see dito sa left side, medyo nag-i-improve yung visibility. Pero in the long run, masasanay ka na rin. Ang next na napansin ko dito is yung anxiousness mo kapag dala mo yung sasakyan na to. Especially sa mga tight spaces at yung magagulong areas na maraming mga motorcycles. So pag first time mo na din-drive dito sa mga areas na to, medyo maninibago ka. Since there is a possibility na tamaan yung sides mo, especially yung wide fender flares mo, which is possible naman talaga given its size. So pagdala mo talaga siya, kailangan mong ingatan. Kailangan mo talagang tingnan yung side mirror mo and be alert with your footprint. Kasi minsan hindi mo na mamalayan, sumusobra ka na sa linya at hindi makadaan yung sasakyan sa gilid mo. Pagdating naman sa small interior features niya, yan hindi dumpy yung kanyang glove compartment. So parang bumabagsak siya pag binuksan mo. Ito yung mga kinos-cut niya. Even itong sa center console, yung cover nito, hindi rin siya damp. So kapag binuksan mo siya, magse-shake yung center console kapag binuksan mo ng bigla. And another thing is yung insulation niya dito sa headliner. Ang sabi ng iba, maingay daw yan, especially kapag umuulan. Pero in my experience, hindi naman siya bothersome. At na-experience ko nung pumunta kami ng Baguio, inabot kami ng ulan dun sa Quezon Road. Pero yung patak naman ng ulan, hindi naman siya nakaka-bother. So depende rin siguro sa patak ng ulan. Minsan merong malalaking patak ng ulan at meron din namang mga pino na patak ng ulan. As you can see here, sobrang lakas ng ulan going down from Baguio. Hindi naman bothersome yung naging experience namin. Even though ganitong kalala yung na-experience namin, we felt safe inside the vehicle. Yan ang kagandahan kapag 4x4 yung dala mo. So you know its capability at saka mataas yung ganyang ground clearance. At dito, nagamit ko talaga yung 4A option sa 4x4 system niya. Next naman yung seatbelt niya. Sa previous gen ng Raptor, na-adjust yung height ng seatbelt niya. Ganon din sa ibang mga sasakyan. Pero in this new gen, wala na yung option na yon, which I think is cost-cutting again. When it comes to sidings, dito sa front portion, meron siyang parang suede material. So makikita mo lang yan dito sa front row. Pagdating dito sa second row seat, napalitan na yan ng hard plastic. So yung mga ganong small details affects the cohesiveness of the interior
pag tiningnan mo siya. Ang isa pang napansin ko, yung handle na ito hindi rin siya damp. So pag binitawan mo siya, maingay pag tumama dun sa headliner. And another con nito is yung mahirap makahanap ng suitable na parking space kasi ang laki nga niya. So kailangan maingat ka pagbaba mo kasi pwedeng tumama dun sa kabilang sasakyan. And another difficult aspect nito is doon sa mga drive-thru. Sobrang hassle pag pumasok ka doon sa mga drive-thru na makikipot ang space. Minsan hindi talaga siya fit at mababangketa ka. And the good thing is meron siyang 360 camera. So, it lessens the stress. I can't just imagine kung wala siyang 360-degree camera. Ang hirap niyang i-maneuver sa mga tight spaces. Mind you, sa mga normal na kalsada, dun sa mga city roads, saka expressways, madali naman siyang i-drive. Ang feeling mo parang nagdadrive ka lang ng maliit na crossover na pinataas. Mararamdaman mo lang ang laki niya pag dumaan ka na dun sa masisikip na daan. At first, maninibago ka talaga sa kanya. But as you get along over a few months and even years, masasanay ka na rin sa laki niya. At depende rin kung saan ka nang galing. Kung nagdadrive ka dati ng small vehicle o kaya sedans, talagang malaki yung learning curve sa maneuvering ng sasakyan na ito. Okay, punta naman tayo dito sa likod. Since wala siyang side step, medyo mahirap umakyat dito sa bed. Given the height of the Raptor, kung maliit ka na tao, medyo mahihirapan ka umakyat dito. You can see sa video, even nakatapak na ko sa bangketa, medyo mahirap pa rin umakyat. Ang loading capacity niya is mas mababa and it can carry only 650 to 700 kilograms max. So, hindi siya talaga pangkargahan ng mabigat. It's a lifestyle truck. So, ano siya, ginagamit siya pang laro and then pwede mo siyang gamitin on a day-to-day basis. So, kung gusto mo ng kargahan na Ranger, get the wild truck kasi it can carry 1 ton of load capacity. So, in my case, hindi naman ako nagkakarga ng mabigat. So, tamang-tama lang ito sa lifestyle ko. And another negative thing is yung design ng kanyang fuel port. So, wala siyang cover. So, dyan mo lang ipapasok yung nozzle nung sa fuel pump sa gasoline station. So, minsan kapag hindi napasok ng gasoline boy ng maayos ng nozzle, lumalabas yung fuel. So, kailangan talaga bantayan mo na maayos na nakasaksak yung nozzle. Another thing is maraming mga open spaces dito sa under chassis na pwedeng tulugan ng pusa at iba pang animals. So, ang advice ko, before starting the engine, silipin nyo muna yung pang-ilalim kasi baka may mga animals na natutulog dyan. And as much as I love this step board since it serves as a protection, and I also love how wide it is, yung texture niya is medyo nakakasugat. Kaya iingat especially sa mga bata. Medyo alalayan nyo pababa. At saka kapag umuulan, medyo slippery. Next naman is yung tires niya which is the BFG KO2. For the looks and durability, okay naman ang tire na to. Ang napansin ko lang dito, madali siyang mag-accumulate ng racks in between the treads. Sa ibang tires na na-try ko like Nito and other brands, hindi naman ganun ang case. Dito talaga sa KO2, sobrang dami ng small stones or rocks na nag-accumulate dito. At kapag tumalsik siya sa body, cause siya ng scratches or dents. Also, yung performance talaga ng KO2 sa wet surfaces, hindi talaga okay. Kumbaga, hindi ganun ka-confidence inspiring ang feel niya sa wet roads or wet surfaces. Pagdating naman sa shocks niya, maganda yung performance niya kasi it's FAC shocks. Pero once na magka-problem yan and you need a replacement, more expensive siya than ordinary shock absorbers. Yung one piece ng shock absorber at saka yung spring will cost you about 80,000 pesos. At that price, makakabili ka na ng 4 na piraso na ordinary shock absorbers and springs. Ang kagandahan dito, merong 5-year warranty si Ford. So, if ever na magkaroon ng problem itong pack suspension mo, papalitan naman nila yan under warranty. At kung out of warranty ka na, pwede mo naman siyang i-rebuild. Punta naman tayo sa lighting system.
Yung headlight niya is maganda, malakas, especially dun sa high beam. Pero yung kanyang fog lights, medyo mahina. At also yung mga extra features sa exterior niya, gaya nitong paddle lamp and other electronic features, contributes to the early degradation of the battery. So yung battery parang hindi tatagal. So yung iba nagpapalit ng good quality battery kasi yung stock na battery nito hindi ganun kasing tibay nung mga nabibili sa labas. Next naman yung DRL niya. Once na mag-signal light ka, namamatay yung DRL niya. Sabi nila ang feature daw na ito pag umaga is para hindi ma-overpower ng DRL yung signal light for safety. For me, parang hindi siya okay kasi parang medyo nabubulag yung fascia ng sasakyan. But these features only apply kapag hindi nakailaw yung park light mo o kaya yung headlight mo. Pero kapag naka-on yung headlight mo o saka yung park light mo, hindi na namamatay yung DRL pag nag-signal ka. Pero medyo weird for me yung ganitong system. Sa ibang sasakyan naman, ganun din. Pero meron akong nakitang gumagawa na taga Davao na pwedeng i-activate yung DRL kahit naka-signal light ka. So, applicable yun sa different Ford models. And lastly, ang gusto kong itakal yung maintenance cost niya kasi maraming nagtatanong about it. If you're going to own this vehicle for a few years, mas makakatipid ka. Kasi ang maintenance niya is once a year lang ang kanyang PMS. As against dun sa iba na 3 or 2 times a year ang PMS. A good example, yung Montero ko every 4 months o 3 times a year. While yung Mazda ko twice a year. So, every 6 months. So, yung cost ng PMS niya is even lower than the other brands kasi once a year ka lang pupunta. So, saan nakukuha yung information na sinasabi ng ibang tao na mahal daw i-maintain yung Ford? So, yung mindset na yon mag-a-apply lang after the warranty period of 5 years. Kasi after the warranty period, hindi ka na-cover ng warranty, yung mga parts na papalitan, I think mas mahal ng konti than the other brands. In my observation and experience, kaya mahal ang pyesa ng Ford or American cars per se is because assembly yung mga parts niya. So pag bumili ka at may nasira, buong assembly, hindi yung pyesa-pyesa. Ang principle kasi doon is for safety. Kaya whole system ang pinapalitan. Pero kung under warranty pa yan, wala ka namang babayaran. They will replace the parts under warranty. And another thing, since sobrang high-tech siya, expect mo na talaga na merong mga glitches yan. Ang sa akin naman, basta walang problem dun sa engine and transmission, okay lang. Yung mga small glitches, nasosolve yan. Especially kung meron kang strong support group. Kaya we maintain a good relationship with the casa. Yan, natakel ko na yung mga negative aspects nitong Ranger Raptor. Ganun talaga sa sasakyan. Merong mga bagay na talagang i-compromise mo. Kasi kahit anong make, model, or brand yan, meron niyang advantages and disadvantages. So, it's really up to the buyer kung ano yung pwede niyang i-compromise or tanggapin sa sasakyan na pipiliin niya. Kasi wala naman talagang perfect na car. So, despite yung mga negatives na sinight ko, I still love my Ranger Raptor. Kasi sabi nga nila, love your own. Kung saan ka masaya, yun ang kunin mo. And this truck puts a smile on my face whenever I use it. So, owning a Ranger Raptor for a few months, iba talagang experience. Ito yung sasakyan na gusto mong gamitin araw-araw. Kasi meron siyang sense of engagement pagdating dun sa owner. Yung level of comfort at saka yung performance driving is really at a different level compared to its competitors. In conclusion, ito talagang Ranger Raptor is para sa mga masiselan. You have to be a cautious owner and be mindful on how to operate its features and how to maintain it well para tumagal talaga siya. So this is also for people who are adventurous and who loves finer things in life. So kung hindi ka pa ready dun sa mga technical aspects, saka yung kanyang mga nuances,
So the Ranger Raptor is not for you. So if you're not into tech and the special features, then you can go to the other brands na straightforward lang yung kanyang mga features. But if you are open-minded, you are open to new technology, and you want to take risk, then this vehicle is for you. Okay, I hope I have given you enough information if you are eyeing this Ranger Raptor. So, nandiyan na yung mga expectations na dapat mong tanggapin. Again, this truck is not for everybody. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!